Tapos ayun nga yung sa amin mga taga Makati, nakakagulat si Nancy Binay na nabigyan din pala ng 15%, nasa nasa 37 million yata yung nakuha niya. Bagong kasama sa grupo ng mga nabanggit na kawatan. Senator Nancy Binay. Sometime in the year 2024, Carlin Villa, a staff of trusted confidant of Senator Binay, called me and asked for a commitment which was set at 15% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex D. I relate the 15% commitment to Engineer Alcantara. Engineer Alcantara collected 15% commitment, or about 37 million, which was turned over to me and which I then delivered to Senator Binay at a house in Quezon City. Yun, dami na naman nangyari ang pusang hanap talaga itong nangyayari sa sa Senate, no? Wala lang, ito na naman yung isa ko pang video na, di ba, sabi ko dalawa na yung gagawin kong video. So, ito kasi masarap lang mag-update yung sa mga nangyayari. ngayon kasi parang ang dito, nadawit si Mayor Nancy Binay. Di ba taga Makati tayo? Alam mo naman, kilala natin yung mga Binay. Isa rin nga sa alam mo yun, yung political dynasty ng Makati. Although political dynasty siya, kung tatanungin mo yung mga taga Makati, pabor na pabor sila na ang mayor nila ang mga Binay, kasi maganda naman talaga yung service ng Makati. Ang pangit nga lang dun, yun, pinagpapalit-palitan sila ng mga Binay. Actually, sa kanila talaga, sa amin, okay lang naman. Pero, merong nababali-balita nga na, yun, na meron din sila talagang mga kalokohan. Wala namang perpektong gobyerno yung mga Binay. Pero, yun ngang masakit, parang ninonormalize na lang na kumukupit sila, pero maganda naman yung binibigay na serbisyo. Parang hindi nga dapat ganun kasi di ba, dapat yung magandang serbisyo hindi lang natatapos sa pagbibigay nila ng magandang serbisyo. Dapat di sila kumukupit, di ba? Yun dapat ang normal. Parang si Biko, laging ang sample ng magandang governance si Biko, no? Anyways, yun nga, na imbitahan si Yusek Bernardo, yung dating siya, undersecretary ng DPW, operations ng DPWH. Siya yung nagbigay ng written testimony niya, binasa niya sa Blue Hearing Committee. Ang dami niyang ni-reveal doon na kung ano yung partisipasyon niya sa mga nangyayari, kung sino yung mga nakilala niya na personally, sino yung mga nabigyan. Kaya yari na naman ang bagong kasama sa grupo ng mga nabanggit na kawatan ng Senado. Si Chis Escudero. Ayan, 'di ba dati nabanggit na nga siya na nabigyan siya nung sino ba 'yun? Maynard. Hindi ko alam yung apelyido niya, pero yung Maynard, siya yung campaign manager ni Chis. Saka close friend ni Chis at ni Hart. Ang inaano nga ni Chis, sabi niya, wala raw siyang kinalaman sa ganyan kasi hindi niya naman nakikilala yung mga nagsasalita rito. Ang problema, yung pinagbigyan ng pera na para sa campaign niya raw, yung Maynard, which is friend niya, saka campaign manager niya. So, ganun pa rin yun, di ba? Tapos, ang nakuha pala ni Chis, nasa 160 million. Yun yung sinasabi ni Yusek, na laki nun, di ba? 160, kaya isa siya sa bagong mukha na malamang, ewan ko kung na-interview na yata siya ng ICI si Chis ngayon. Tapos ayun nga yung sa amin mga taga Makati, nakakagulat si Nancy Binay
na nabigyan din pala ng 15%, nasa ano raw nasa 37 million yata yung nakuha niya. Itong mga to, yung sa mga napanood ko lang kasi nakakalito talaga yung istorya. Mas magandang panoorin niyo yung mga yung mga expert sa mga ganito, yung talagang yung mga contents nila para dito talaga. Sa akin naman kasi para mga pahapyaw-hapyaw lang. Nanonood lang ako pagka yung habang nagkakape, habang ito lang kasi yung parang mga highlights ng yung nangyari. Tapos isa pa nabanggit ni Bernard, ni Yusek Bernard, si Bong Revilla na naman. So ang dami na nagko-confirm sa mga yan. Ang maganda kasi yan parang parang alam mo yung papunta na tayo sa final boss. Yung sa lahat ng mga nababanggit, nauubos na nga yung mga senador. Siguro kaya kinakabahan na yung mga senador ngayon kasi madawit lang yung pangalan nila. Nakasali na sila sa mga investigation, di ba? Pero tama lang yan para magisa sila. Sino pa ba? Nabibwisit lang ako sa si Marcoleta saka si Bato kung ano-anong mga pinagtatanong, parang tumatagal tuloy yung yung hearing dahil sa kanila. Buti nga nabibilib ako kay Ping hindi nabibwisit kay Marcoleta. Ang kulit, parang alam mo yun, parang matandang ewan kausap. Pero naman, valid naman yung mga tanong niya, kaya lang pwede namang parang hindi na masyadong pahabain para tuloy-tuloy lang yung investigation. Tapos yun, yung isa pang na si Marcoleta mismo yung nag-invite dito, yung dating security ni Zaldico, si Orly Regala Guteza. Parang parang tagahatid ng mga pera. Top 48 million ba yun? Isang bagahe na cash. Puta, dinideliver niya raw kay Zaldico sa hotel. Nakakatawa nga yun kasi parang halatang kino-coach siya. Hindi siya yung gumawa ng script niya. Tapos, nagkakamali-mali pa yung mga sinasabi. Pero mukha namang si Kuya, yung parang, alam mo yun, na nagamit lang. Kasi, di naman niya, intention na, hindi niya nga alam daw na galing pala sa kasamaan yung mga pera na hinahatid niya. Na hindi niya alam na yung mga pera pala na yun, yun yung mga magiging dahilan ng matinding pagpapahirap sa kababayan natin, di ba? Na yun pala yung kaya rin siya parang nakukonsensya nga rin daw siya. Kung anong araw sabi niya, sana kung hindi raw nangyari yun, sana ibigay na lang sa ibang budget, sa edukasyon, basta sa mga medical field ng sa Pilipinas. Marami raw pwedeng paggamitan, kaya lang napunta raw sa bulsa lang ng mga kurakot na na politicians. Tama naman yung sinabi niya, Pero ang diyan, yung Zaldico, pusang grabe naman pala yung yung nakukuhang pera noon, ilan yung niya, yung aircraft, aircraft, helicopter, merong private jet, nasa 3 billion ba yan? Yung total ng lang. Grabe, no? Lang yun, congressman. Ibang level. Parang siya yung parang pinaka nasa tuktok. Pero hindi, meron pa yan. May susunod pa yan. Kaya nga, kaabang-abang yung mga susunod na mangyayari. Pagka, alam mo yun, yung umadvance. Saka alam ko, marami silang i-invitahin ngayon. I-invitahin din nila yung Maynard. Basta marami. Para, para lahat ng nabanggit na pangalan dun sa, sa salaysay ni Yusek Bernardo, iimbitahan na. So, hindi ko alam kailan ba yung kailan ba yung next na Senate hearing. Tingnan natin. Ginawang teleserye yung panonood ng hearing Abangan natin yan para rin meron tayong mapagkwentuhan na iba. Hindi yung puro lang sa Canada chismis. Halo to yung mga video ko. Pero inamin ko naman na hindi ako political content creator. Binabahagi ko lang kasi may mga nanonood din sa akin ng mga nasa Canada na alam niyo yun, gusto rin maging updated sa chismis Pilipinas. Kaya ginagawa ko to.
Wala nga nanonood halos na ito. Parang yung huli kong video na ganito, nasa 200 views lang. Pero wala lang, natutuwa lang ako na para meron lang akong outlet sa mga nangyayari sa Pilipinas. At sana maganda rin na informed tayo sa mga nangyayari sa sa politics sa Pilipinas, kasi concern natin dito yung perang winawaldas nila at yung perang binubulsa nila na galing sa kaban ng taong bayan. No? Yun lang. Para lang meron tayong dagdag video. Sige na. Like, share, subscribe, mga alam niyo. Sige na, paalam.